Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga makareview natin latest news. Matindi to. Erwin Tulfo walang kawala sa matinding utos ng US Embassy. Nako, bistado yan mga kababayan. Tungkol po riyan ang ating alamin nito ngayong araw na to. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, maipapakita lang po ako kasi mukhang I don't agree, no? Maaaring ikaw din ay hindi sang-ayon dito po sa sinasabi ni Representative Saldico, no? Ito mga kababayan, pakita ko po sa inyo at ito po yung sinasabi niya, no? Sabi niya po dito, do we want confidential funds like those in Davao City, Department of Education or Office of the Vice President? Under Vice President Sara Duterte, which were riddled, no, with 100% corruption. Aba, edi walang natira sa budget na yan kung 100% corruption. Dito pa lang mga kababayan, nakikita mo na talagang nagsisinungaling. Ang galing, no? Pero in 100% corruption, ibig sabihin lahat ng pondo hindi na pakinabangan ng taong bayan. Ito lang sabi niya dito, with 100 corruption or programs like AKAP with zero corruption. He is comparing mga kababayan yung Davao City budget ng Davao City at Department of Education, Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte dito po sa AKAP na sinasabi niyang zero corruption. Teka lang. Naririnig niyo po ba yung sarili niyo, Representative? Sino ito? Si Saldico. Ikaw po ang may hawak ng budget. We know. Dahil sinabi naman po ni Vice President Sara Duterte na isa ka, no? Siya may hawak ng budget dyan po sa Kongreso. Pero teka lang, kung kinukumpara mo yung AKAP dito po sa budget ni Vice President Sara Duterte nung siya po ay naging mayor, no? Aba, nung kapanahonan nga ni Vice President Sara Duterte bilang mayor, nakapagbayad yata sila ng malaki ng utang ng Davao, mga kababayan. At tingnan mo naman, i-compare mo rin, no? Kung sino talagang 100% corruption, yung sinasabi mong pagiging mayor ni Vice President Sara Duterte sa Davao, tingnan mo rin yung development ng Davao, tingnan mo yung development ng distrito mo. Kung i-compare natin yan, mga kababayan, dyan pa lang masasabi na natin, ops, teka lang, may mali yata dito sa sinasabi ng taong ito, no? At saka, na-audit na po ba? Yan na-audit na po ba yung sinasabi mong AKAP program na yan? Na masasabi mo ng zero corruption? Kami masasabi talaga namin walang korupsyon. Dahil inaudit po ng COA. At ang resulta, walang anomalya ang ginawa. Kayo, handa ka bang magpa-audit? Itong si Representative Saldico, no? Diyan po sa distrito mo, kung sa ano to, sa Bicol to no? Handa ka ba? Kaya nga, huwag na natin sabihin to. Lumubog po kasi, pasensya na po sa mga taga Bicol, lumubog po talaga kayo sa baha. We don't know why, but the budget po sa flood control project dyan ay napakalaki. Sino ngayon nagmumukhang corrupt? Ito lang, no? Bakit ba hindi sila Bakit ba hindi sila nag-iisip bago sila magsalita? No? Hindi ba nila naisip na pwedeng ikumpara rin ng taong bayan yung Davao City diyan sa kanyang distrito? No? Bago niyo po sabihin 100, yan nga ang pinagtataka ko 100% daw na kinuha. Grabe. 100% corruption ang sabi niya. Ibig sabihin, ni isang katiting na sentimo, hindi po napakinabangan ng Davao City. Yung ba ang gusto mong i-ano sa amin?
Hindi ba gusto mong paniwalaan namin? Yan po ay unbelievable kung baga, no? Kaya mga kababayan, kung naniniwala kayo sa taong ito na 100% corrupt daw si Vice President or may 100% corruption ang ginawa ni Vice President sa Davao City, Department of Education at sa Office of Vice President. Wala tayong magagawa. Opinion niya yan eh. No? Oo. Wala tayong magagawa. Opinion niya yan. Ang problema lang dito mga kababayan, kasi po sila, no, they are honorables, kung ba, di ba? Mga honorable po ito eh. Kaya kailangan kung magsalita rin sila, dapat they should think, no, before they talk. Kasi pag sinabi mo na yan, wala na talaga eh. Ito pang sabi niya, ang pinakamalakas, bumatikos ay kadalasan yung walang ginagawa para tumulong sa tao. AKAP directly addresses inflation and uplifts the lives of our countrymen, especially the near poor. Anong uplifts? Anong naiangat? Lalo pong lumulubog ang taong bayan dahil po dyan sa sa ayuda-ayuda na yan. Kasi hindi na po nagtatrabaho yung iba. Umaasa na lang po sa ayuda. Paano mo na i-uplift? Sige nga. Iba rin to eh, no? Akala siguro tayong mga Pilipino wala na mga ob tayo, no? Hindi marunong mag-isip. Well, anyway, ano pong inyong masasabi diyan? At eto na, simulan na po natin yung video. Medyo natagalan tayo dito sa kasi nanggigigil tayo eh. Eto mga kabayan, simulan na po natin. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Erwin Tulfo, no? Nahaharap po ngayon, kumakalat na po itong mga dokumento na siya po ay hindi lang po inakusahan, no? Tinanggalan ng US citizenship dahil sa pamimeke ng mga papeles. So, eto po ang masasabi ko dyan, mga kabayan, na natatandaan nyo last year, no? Sumabog yung investigasyon nila dito po kay Alice Guo, di ba? Si Alice Guo, mga kabayan, sumabog yon dahil hindi daw Pilipino, di ba? Marami ang nagalit dahil hindi Pilipino si Alice Guo, pero mayor ng Bambam, di ba? Ano yan? Basta mayor siya. Kalimutan ko lang saan. Marami ang nagalit, marami po ang hindi inaccept, no? Yung konseptong yon, mga kababayan. Lalo na po yung mga senators, di ba? Binigyan nila ng oras to investigate ano ba talaga? Ano ang totoo? Di ba? Sa pagkatao ni Alice Guo. Pero ngayon, mga karibyo natin, nadadawit ang isang kilalang personalidad sa katauhan po ni Representative Erwin Tulfo. Yan nameke di umano ng dokumento para maging isang US citizen or Filipino citizen, vice versa, kasi parehas sila eh, no? Ano kaya ang masasabi ng mga hinayutak ng mga senador na nag-imbestiga doon kay Alice Guo? Dito naman isang representative, congressman mga kababayan, Senator Raffy Tulfo, isa ka po sa bumatikos, no? Doon kay Alice Guo sa kanyang pagiging isang hindi Pilipino. Pero naging mayor. Ngayon naman po, ano ang inyong masasabi, mga congressman, mga senador, dito po, no? Sa isang politiko, representative of the Philippines, mga kababayan, may ganito ring issue. Hindi ba kayo magpapatawag ng hearing para malaman ang totoo? Di ba? Hindi siguro kasi kaalyado ninyo. Pag against po sa inyo at pwede nyong magamit against Duterte, hindi, real talk lang, di ba? Totoo naman eh. Pag gusto nyo, di ba? Pag nagagamit nyo against Duterte,
Oh, kasi kahit anong mangyari dito, kailangan malink natin to dito kay Duterte. Yeah. Now, sige nga, try nyo nga malink itong si si Erwin Tulfo, papunta naman sa mga Duterte kung talagang matatalino kayo. Di ba? Oh, challenge mga kababayan. Hindi di umano. Yan. Dapat lagyan natin ng di umano. Alam niyo tong mga pikon to, no? Hindi po marunong makaintindi to ng mga katotohanan. Pero may papeles po tayo rito. Ilang araw na po itong pinag-uusapan. Tahimik pa rin po itong si Erwin Tulfo. Hindi po pwedeng tahimik lang po kayo dahil nadala na po kami. No? Meron po tayong presidente ngayon na pag malalaking issue, nananahimik lang. Dehin bukik ilang. Dapat talaga hindi manahimik mga kababayan. Bakit? Number 1, ito sa senatorial. Mga sorbe-sorbe. Number 1 mga kababayan. Ha? Hindi pwedeng hindi ito bigyan ng pansin. Importante po ito. Ha? Baka magkaroon po tayo ng isang number 1 senator na Amerikano na to. Tapos ngayon na sasabihin na naman natin na okay lang din na dehin bukiki pati yung number 1 di umano sa mga survey nila. Number 1 lagi. Tapos hindi kikibo pag may mga issue. Pinagtatawanan naman tayo niyan. Ano na yan? Sasabihin lang yan, ibuboto pa rin naman ako ng mga kahit na ako ay may anomalya. Yan, pag-uusapan natin yan. So yan mga kababayan, tama po yung sinasabi ni Kasi parang confident na po sila. They are well known in the Philippines mga kababayan. Kahit saang sulok ng barangay pumunta, kahit saang kasulok-sulukan ng Pilipinas siguro, kilala na ang mga Tulfo. That's why. Kampante po sila kahit may mga issue akong ganyan. No? Kahit totoo man yan sa hindi, mga kababayan, confident po sila kasi alam nila no? But, sana naman, tayo na. Kasi, itong mga Tulfo po, they are using strategy na nakuha po nila sa pag-aaral nila dito po sa mainstream media, bilang journalist, no? May concept po silang sinusunod, strategy. Kailangan nilang magmukhang. Although, all politicians siguro ganito ang ginagawa. Kailangan nilang magmukhang malinis, magmukhang honorable, no? Pagdating po sa harap ng camera, no? Sa harap ng mga tao. But behind the scene, mayroon palang mga nangyayaring, like for example, sa loto na lang talaga. Ito talaga, hindi natin na makakalimutan tong loto na ito, di ba? Kasagsagan ng investigasyon. Halos sinabihan ng magpalay detector test no? Pero pusang wala. Isang araw, nagising na lang tayong wala ng investigasyon sa loto. Anong nangyari? Diba? At yan po ay kapatid nila. Kapatid po ni Erwin Tulfo. Tulfo rin you know what I mean mga kabayan. Kaya kahit saan, kaya nga lang walang internet kahit sa kasulok-sulukan ng mga barangay-barangay, di ba? Dito lang sa medyo sa malapit sa mga, sana kung napapanood yung mga vloggers, no? Yung mga nagko-content na about sa loto, no? Yung investigasyon, ma-inform lang, no? Kaya mga kabayan, pa-share na lang po ng video, kung gusto nyo lang naman na meron pong makaalam, no? Patungkol po sa investigasyon dyan sa loto, wherein, na-stop. Hindi natin alam. Well, anyway, patuloy natin. Ang linaw po rito, basahin ko lang ng konti Konti lang. Hindi lahat. Ito po, meron po ritong paliwanag. Papeles po to na nakita natin dito sa X na pinost nitong Hansam ang pangalan. Galing po to sa Embassy of United States, Manila, Philippines. May petsang October 11, 2022. Ito po ay address kay Eric Sylvester Tulfo.
Tapos meron pong address. Yan, Dear Eric Sylvester Tulfo. The Department of State has revoked US passport number, etc. issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid US passports issued to you pursuant, which provides that a US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulation cited in this letter may be found. Ayan, hindi na natin tutuloy lahat. Ibig Ayan, mga kabayan, no? Illegally. So, meron pala tayong congressman or representative na gumagawa ng illegal. Yun ang sabi, ha? Illegally, no? O, ano mga ka-review natin? Natauhan na ba kayo? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion, kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.